Pinuri ni Coach Tim Cone ang pinakitang bangis ni Apsio sa naging mainit na bakbakan ng Barangay Ginebra at Blackwater kung saan nanaig ang grupo ng Gin Kings at si Coach Chot Reyes. Ibinulgar ang isa sa mga sikreto kung bakit nakuha nila ang panalo laban sa inspiradong Macau Black Knights. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa kabila ng matinding pananalasa ng Blackwater, naisalba ng Barangay Ginebra ang panalo sa dulo at nagtala ng kartadang 6-2. Sa nasabing bakbakan ay nagtala si Apsio ng malaking 43 points, dahilan para mag-react si Coach Tim Cone. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Romel Fuertes Jr. na Inquirer. Grabe naman si Apsio, ang laking tao niya ha, at alam niya kung paano gamitin ang kanyang katawan. Napakahusay niya, nahirapan lang talaga kami bantayan siya ngayong gabi. Parang nung pinanood namin siya sa tape laban sa San Miguel, naisip namin na si Junmar Fajardo nagmukhang bata kumpara sa kanya at kami naman nagmukhang mga bata kumpara kay Junmar Fajardo. Well, grabe naman talaga si Apsio kasi ginamit niya talaga yung laki ng katawan niya para sa Blackwater. Medyo kinapos lang talaga pero nakita mo naman kumumada siya ng 43 points at 14 rebounds, di ba? Grabe yun ha. Walang dudang matigas ang Blackwater pero yun nga, hindi umubra sa NSD spirit ng Barangay Ginebra. Pero nung una talaga, mabigat ang ginawa ng Blackwater eh. Umpisa pa lang, may lamang na kagad silang 20 puntos. Buti ka mo, gumawa ng paraan ng grupo ng Ginebra para baliktarin yung laban. Dito mo makikita yung lalim ng lineup ng Barangay Ginebra, di ba? Hindi lang nakaasa sa isa. Si Brownlee yung bumuhat sa opensa, nagtala siya ng 21 points. Sinabayan pa ni na Scottie Thompson na halos triple-double ang ambag, di ba? At si RJ Barrientos, solid din yung scoring. Idagdag mo pa yung ambag nila Troy Rosario, Stephen Holt, and of course si Japet Aguilar. Talagang collective effort yan. Yung pinaka-impressive dito mga ka-playoffs, mula sa sobrang laki ng hinahabol nila, nakuha pa nilang makuha ang momentum sa second quarter hanggang tuluyan na lang makontrol yung laro. At kahit pumalag pa yung Blackwater sa dulo, naging kalmado lang ang Barangay Ginebra. Sina Nals Pinto at Rosario na yung nagsil ng panalo doon. Ibig sabihin lang yan mga ka-playoffs, kahit gaano kalakas ang simula ng kalaban, kapag Ginebra na merong NSD spirit, talagang may paraan at may panlaban hanggang dulo. Para naman sa reaction ni Coach Tim Cone kay Apsio, makikita mo talaga yung respeto niya sa laro ng import ng Blackwater. Hindi biro na ikumpara mo sa ganung level ha, lalo na yung sinabi niya na parang kahit si Junmar nagmukhang maliit. Ibig sabihin, ramdam na ramdam nila yung physical presence ni Apsio sa loob, di ba? Pero at the same time, parang sinasabi rin ni Coach Tim na hindi lang basta lakas at laki ang laban. Kung hindi diskarte at team effort pa rin ang mananaig. At dun nga nagkulang yung Blackwater habang ang Ginebra nahanap yung tamang adjustment para ma-neutralize kahit papano ang impact niya. Samantala, pinadapa naman ng TNT tropang 5G ang kalabang Macau Black Knights sa unang salpukan. Pagbubunyag ni Coach Chot Reyes, nakatulong ang bumibisitang si RHJ kay Bol para manatiling matulis ang import. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Presensya lang ni Ronde at pakikipag-usap sa mga players, yun lang yun eh. Pero nagkaroon din siya ng medyo mahabang usapan kay Bol ha. Sa tingin ko nakatulong yun para tumaas ang energy at spirit ng mga players. Ang bigat ng kanyang personality at leadership ay malaking bahagi ng aming team. Well, alam naman natin na parehong dating NBA players yung dalawa. Kaya sa tingin ko talaga, malaki naging parte ng usapan nilang dalawa dyan. Kung ano man yun, kasasabi nga ni Jolas, hindi rin daw niya alam nang matanong siya ng media. Posibleng naging hamon yun mga ka-playoffs para mas tumibay at magkaroon pa ng kumpiyansa si Bol at ng buong team. Dahil ibang level ang pinakita ni Bol sa laro. Hindi biro yung 37 points, 14 rebounds at 6 blocks. Of course, dati pa naman bumibira na siya ng ganyan eh. Pero dominant talaga siya sa magkabilang dulo ng court kagabi. Kita mo na motivated siya at may gustong patunayan talaga doon. Pero hindi lang naman siya yung nagdala dyan. Malaki rin naging ambag ni Brandon Ganuelas-Roser. Meron siyang 17 points, 7 rebounds at yung energy niya sa loob ng 31 minutes. Sobrang importante yon para makontrol yung laban, di ba? Dagdag mo pa si Heading na meron 20 points si Optana na meron 16 at 10 rebounds. Talagang balance ang scoring ng TNT. Kahit lumaban pa ng gusto yung Macau, lalo na sa backcourt nila na parehong mataas ang scoring, naging compose lang ang TNT hanggang sa dulo. So ibig sabihin, hindi lang ito panalo dahil sa isang player, kung hindi dahil sa solid na teamwork, kumpiyansa at tamang mindset ng grupo. Para naman sa pahayag ni Coach Chot na nakatulong si RHJ kay Bol at sa buong team, malinaw na hindi lang sa stats na susukat yung ambag ni Ronde, kung hindi sa leadership at presence niya sa loob at labas ng court. Yung simpleng pakikipag-usap niya kay Bol at sa buong team, posibleng nagbigay ng kumpiyansa at direksyon kung paano nila dadalhin ang sarili sa loob ng laro. At base sa pinakita nila ni Bol at ng mga players ng TNT, mukhang tumimo talaga yon. Mas naging agresibo, mas composed at mas impactful sila. Na patunay na malaking bagay
malaki ang gabay ng isang veteranong tulad ni RSJ sa development at performance ng kanyang mga kasama. So guys, maraming salamat.